Ang DHW na po na always ready para sa mga PP. Palakpakan na po ang DHW. And at sa tuya pong mga tanong, palakpakan na mga tanong sana. Sir Paul, na-impress pati si JLG sa salot niyo. And of course, ang sa tuyang kakampi sa katarungang pambarangay, ang Lupo. Palakpakan ang Lupo. Siyempre, ang sa tuyang former barangay captain, kagalangganang nakapsina, kasi ng pagkiriba. I hope, I understand kapatrans ko sa ilang representasyon din, para sa presidente. And si former SK Chairman, Dominic. And sa mga magurang po na maski mauran, nag-travel. And the rest of barangay, LGU, sa tuyang po, hindi ako napagtan sa non-believer. Grabe talaga. Pero mawawala ng attention pag nag-aagi ang Jollibee. No, alam mo pa ng report ko, hindi ko maintindihan sa nakmapo. Pero anyway, sa kabos po sa tuya, maray na hapon po sa inyo. Maray na hapon lang po. Ang barangay assembly po, mandato. Gusto sabihin, hindi po under sa Republic Act 7160 mandate na ikuha ng semestral sa na barangay assembly. So ang main man kan sa tuyang barangay assembly yun ito sa DILG. Sa inda po kami reporting. Kaya kung ano man ang concern sa mga barangay officials, sinda po nag-iisiplina sa mo. Pag na kaya ng DILG, ombudsman na kami, dadaraw. Okay? Mandate po ang pagkakaiguan ni Dua sa March and sa October. Sabi po nga ng DILG, ini ang panahon kung saan pwede ka mong mag-interact sa muya. Sa wayon kami sa laming ibo, i-audit kami, or mag-recommenda ka mo yung maray sa dinigibo-bingon niya, and mag-suggest ka mo kan mga tamang gigibuhon na iyo may pag-uurulayan na halik sa mga tao. Interaction, pag-evaluate sa mo, kamo niya na nagsasabi kung nasa ikaming level ng satisfaction nindo. Takani po, pinag-ilihir nindo ligdi. The rest, in a point, kang majority, kang sangguniang barangay, kami po maninimbag sa indo. Kami po nakasubject sa indong judgment. Kung may pagkukulang po kami, ini ang panahon na tuyawan nindo po kami. Pero, bago pa nindo kami ang gutang, ma-report na po ako. Sa tuya pong nasa slide ka, mahirap yan. Barangay activities. Nakita na. So, sa barangay activities, dahil kaya kadang kaya, panalagod ini sa tuwan. So, ini po, second semi-annual report. Gusto sabihin, ini 2025. Second half of 2025. Pero, sarap sa pinaka-major na infra na sa tuyang ininot na niya na taon. Ano po? Iyan sa Zone 4. Zone 4, palita, guwan pa lang dyan nakasulat. Hindi pa ko nakainin. Zone 4, Yabo, Palitada. Mahiling po din doon dati, itong poon dumasamay kagilid kan, kung na-imagine nyo ang Yabo, itong Palitada may stage. Sa gilid ka ito mga Abrantes, si Iding Abrantes. Poon dumaki Iding Abrantes hanggang dumasamay babang ito, binabaha kung nag-uulan. Ano ang naiwasan katong makagang kang Zone 4 Yabo Palitada? Kuya, drainage siya, drainage. Naiwasan po itong pagbaha duman sa mga lugar na ito. Sa Kagawad, Basyon po, ang committee in charge, tindog man tayo Kagawad Basyon. Sa Zone 4, yes. Palakpakan po sa Kagawad Basyon.
nirekomenda na po yan sa tuya na iyong i-priority. Pero po, syempre, at saka, ihan po ang mga future project staff, susumpayan na po yan. Iyang palitan na. Luway-luway kada taon na makadiretso po yan naman sa creek. May iulog ka sa creek ang gabos na tubig dyan. In front of Don Bosco, yung barangay hall, nahihiling po ninyo kang panahon, pero may slide din niya. Nag-slide si slide. Pero anyway, yan sa luwasan ta po dati, ang tulay na lang po, digdi sa main road. Yan sa luwasan ta dyan, sa tumang ka dating outpost ng PNP. Dati po, ang agihan dyan, iyo lang yung main road na ni. Pero, pag nabukas yung bagong building dyan, surprise, at saan ko nasasabihan na barangay hall yan. Pag nabukas po yung bagong building, gabos na po yan, may tulay na yan. Magayon na maraming na tulay, yan sa Sayabo yan, yan sa Sayabo. Okay? May iba pang slide ang Yabo, may ano. Dati po yan. Yan. Tapos kinagananda po ng drainage. 200,000 plus lang po yan. So, sala po itong balita sa Yabo na 1 million na yan. Inastos na. So, paano na nga naging 1 million niya? Pero 200 something po ang registrasyon dyan. Okay? So, iyan po ang satuyan at hindi po sa in front of Don Bosco sa may barangay hall. Gabos na po yan tinampo. Tulay. Pag nabukas po ini yung bagong building, dyan na mismo sa tubang pa yan, linatakan na po yan yung mga bagong imbornal. Yan. Ano ba pinagkagawa? Culvert. Tapos piglatakan po yan, usok na maraming na bakal para maski atras abantihan po yan yung mga darakulan truck. Dahil po kayang gabaw niyang tuloy niya. So, maiwanag na sa tuloy. Next, sa projects. So, yan po, Educator Center ka, Zone 6. Ang ininto dyan, yung tulay. 49,000 yung tulay. Takada po, formerly, itong na-problema si Teacher Joy, pagbabalo dyan. Mga motor, winawalat na sa luwas ng tinampo, masakito na magbalo dyan sa tulay. Nagkararawat po kang baha. Pero, ginasasanta po yan, pinagayon si tulay. Ngunyan, pusok na si tulay, ngunyan naman po, pinatinampuhan na ulit. Hanggang na po yan duman sa Laucan Educator Center 3. Si Teacher Joy, diretso na po. Sa kagawan niya po pala sa infra ka. So, tindog man daw kagawan din para sa infra. Yan ang sa tuyang doon. Utol ka magkagawan model. So, bako na lang pong tulayan man yan. Iguan na yung tinampapalaog hanggang dumana mismo sa Educare. Ang mga aki po na dating pinoproblema ang tulay, pinoproblema ang dalan, solve na po, pati ang mga motor ni Teacher Joy, saka mga nagsusundo, nag-aatod, nakakabalyo na hanggang sa Educare Center. Yan, ang Educare Center. Hanggang na po mismo sa Educare Center ang tinampo hanggang sa luwas. May umong kumpani mo kaya, 4.5 inches, kaya maski sa kaya ng darakulang kuya, tabo, dahil kaya ang kabaon. Okay, next. Si Satuya, multipurpose, barangay hall. Okay, binabakuna. Yan po si Pagpuon. Ini po pinagplanuhan takota na, naigita po papakaagyan. Ining building po, yan sa laog, ining nutrition center, women children. Ining building na ni, supposed to be, iyo po niyang gagabaon ka. Katong mag-abot yan, 4 million na budget para sa multipurpose building, dapat hindi sa laog papakaag. Kaya lang, katong na-discuss na po yan, si former mayor dati, na congressman ngon yan, nag-offer po siya ng relocation ka PNP. Kaya si PNP po, instead na yaon dyan, hilingon po bagay, baliklumon, ta siyempre ang PNP, lang naman puro kasan ng PNP, siyempre may kalaban, kumbaga, preparado yan. Maliklum niyang perming close, may net pa dyan. Pero ngunyan, dahil na-transfer naman ng PNP, may sadiri na po sinda naman ng lote, nasa inda na talaga, tinawakan syudad, yan po, di-develop na barangay hall. So gusto sa inyo, dumana sa luwas ang barangay hall ta. Accessible ng maray sa tao, at upang sa simbahan, madaling i-access.
Yan po yan ang ginigibo dyan mo niya. Ini po kayang lugar tang ini. Dahil kung po pa maditalihan, nagluluwas po, nagpapirma sa ko ang mga Jimenez na encroachment po dyan. Dahil yan ang main road na yan, bako po pagsasadiri kang barangay, napasala ang posisyoning takayang building na yan. So, nagluwas, ang pagsasadiri kang barangay, puon lang iti sa tahaw na ni, hanggang dumasagilid na to. So, kaya po, supposed to be kung ininagagos, digdi ko na nakakaagyang bagong barangay ho. Kaya lang, prepare ta, ini pong building na ni, iguada nilang permit sa tuya para i-demolish. Dahil naman po rin daw itsura kang building ho. Di ka mo nga paratindog sa mekan, mahulog na mo ang kisam eh. Yan, mahulog na po ang kisam kami. Kaya, delikado na rin talaga yan. Kunyan, dahil po nada ko si pag-demolish ka na dahil nagkaibangan ng bakante duman. Kaya naglipat ang PNP. Kunyan, yan po, bago mag-December, ito turnover na po yan sa tuya. Kaya lang, siyempre may tikit pa kitang renovation gigibuhon dyan. Dahil po sa pinturado pag turnover, may mga daing gabos na tiles. Tapos siyempre, mga divider po dyan, mga cubicle na gigiribuhon ta sa tuya na yung gastos. Pero palagpakan naman po ang LGU Barangay. Dahil bago na sa tuya magiging barangay hall na may mukha na talaga ng Carolina. Okay? So, ini po, airport kang national budget po yan. Bako yan halik sa barangay. 4.1 something million. Okay, DWS po na yan. Bako yan, barangay pan. So, dahil na mawas sa to yung pondo. Repair of purchase of air conditioning for health center. Dati po ang health center, may lindo dyan, paglaog lindo, pero may mga divider pa yan, pero kwarto-kwarto. Nag-design po kita na i-compress ang sarong kwarto lang para duman sa chinecheck-upan, then gabos na maging garo kuya na ninda, opisina na ninda. Pero po, dahil lang kita duman ang pondo, tigbakalan po kang barangay ni bagong air conditioning ang health center. Dahil lang iniisip na po, ang mga bulong madaling ma-expire pag nasa laang temperature, kaya pagmautan na i-priority. Palagpakan ang HWSMC, supposed to be dapat dyan si Ma'am Jenny. Kaya ilang mayo baga. So, maugmakitan ang natawatan ng komportabling lugar ang sa tuya mga BHW. So, installation of CCTVs, mahilig po nindo, may mga kriminalidad na nangyayari sa Carolina na nasusolusyonan dahil sa CCTV. Like itong mga atik na nagkadarakopta na nagraralaw sa mga harong sa CCTV, tapo yan nag-double check kung sa sa yan. Itong nangyari na louding harong na binadil sa CCTV ito na lead ng mga PNP. Sinusundan na po ito ngunyan. Actually, itong suspect duman, may kaso sa sarong lugar sa kung bakong nagwak, basta rin Colada area, may kaso na nakapile niya, kaya parang nalalako. So anytime na madakop ito, ikukonek man sa iya sa pangyari diya sa tulo. Binagin sa Bitis, taga Carolina. So, yun po yan, sarap po yan sa issue, kang Carolina, at siya naagihan ka po yan. Okay? So sa CCTV, 10 po na CCTV ang nadagdag tamang niya na taon. Igo sa GIS, igo po sa 11, sa Palawan sa Moscoso, igo dyan sa Luwasan Cam Village, igo dyan sa Tuya, nakatupang sa simbahan, igo po dyan sa Crossing, Duwa, Magkahampang, tapos igo po sa Inarihan, igo po sa Terminal. Tapos hindi sa Lao, may dati kita iging 4 na CCTV na nagagana. So, balik 14 na po yan, CCTVs. Okay? Kaya lang din ko aram, pero sinasabot tayo po kung palakbol. Minsan, siguro ma-operate niya sa rong lugar, tinataga niya sa taas itong linya. Tamay mga nagka-erekutan po kami, kaya puon yung mag-expense ng wire. Puon nagdiyo sa, dyan sa may luwasan siyang pasto, sa luwasan ni, puon dyan pababa, hanggang sa GIS, dapat baguhan ang linya. Dudakan sa mga garong nagkahurong pa ng mga sanga or tinuyo, turok tumangkan si mga laymen.
So, new barangay hall or multipurpose building. Okay. So, yan po ang nangyari na bago sa Tuyat. New Educare Center. Ang New Educare Center, maswerte kita, si Sister Ana Mayo Lidio, si Teacher Ana Balingasa. Tagaro, nakaw siya nun yan. Pero, magkasunudan po ini. Tinutuga ko na si Teacher. Ini na muna pagulayan talaga. Ini po ang bagong Educare Center. 2.6 or 2.9 million po ini. Pero, yan po, palapagataman ang national, hanap po niya sa Manila. Hanap po niya sa Children's Office ng DepEd. Pangit ako. Pag-download sa Naga City Government, tapos yung Naga City Government man, send my pending request ang Carolina, kita ang priority. Supposed to be, duman yung kakagawad sa ron. Yung kagawad. Duman po niya sa Zone 5. Unfortunately, ang Zone 5, igwalang po ng 7 enrollees. So, paano mo dadaraho ng araw ka ni Kadakula na pinakamagayon ng Educare Center sa Naga, duman sa pipito ang enrollees. So, nasasakitan sila mag-testify. So, binanap kami ng option, tinawag option Zone 7. Siyempre, yung may adyan itong women's, itong nakikilaog lang kita niya sa Women's Center. So, pagkaumi po yan. Katong maproseso, dahil palang dali-daling duman magpatogdo, kadakol pangaalihan, kaya po na kami mag-decide. So, nag-decide kami ng council kung makakaigo digdi na lang. So, original plan ni kami, ibuon mo kita tinang palaog dyan, tanganin, ibargin, karibay kami, para dahil nagkabaon niya. Ang sabi sa Tuyat kang Jimenez, ipagabak na yan. Diba? Yan ang sabi sa Tuyat. Sumpay po yan na duwang poste. Dapat haliun na po yan yan. Yan dapat diretso panlungan. Right away. Ganyan, siguro may sarap pang kaso yan. Pag-ulayan ka, illegal po yan. Pero sa madaling sabi, natugutan niyo po yan LGU na nagkadira-diferensyahan pa kami sa sukol. Kapag sukol ng DPWH, ang sukol po ninda sa Tuya yan. Ang sukol mampukan city engineers, hindi sa to. Kaya marigo, 2 version po yung sukol. Ang diferensya po, 4 meters. Kaya gusto sabihin, kung ang DPWH ay kung city engineers ang hangputong, hanggang lang kita sa tahok ang building na yan. Pero kung survey na lang yan kita. Then, yun na lang ito ay sa dokumento ulit na bago. So, madaling sabi, nakadiretso po yan. Grabe, struggle na lidihan kayo bago nakaproceed. Ang good po dyan, ang engineer, dapat paarok kayo si Atok. Dinibong sarap lang na paarok kanin. National po nag-inspect kanin. Kadakol yung struggle na nagihan. Pero, sa madaling sabi, swerte pag-araray kang Carolina. Bakit lang po kayo na building, may kasabay po yan ang mga gamit. Taramin nyo kung ano mga gamit. May laptop, may projector, may rep, may TV, may lutuan. Tapos pag linaugin ko yan, magayulong kayo ng CR. Tapos may mga kawatan pa po yan. May mga hapin pa sa salong na kutson. Tapos ang Educare Tangana Digdi, sigurado susunod na batch next year. Na ma-start yan by enrollment next year. Maugmahan naman na. Komportable. And kami, Barangay Council, dahil duman po sa lang structure na ginibo kang city engineer, naobliga kami mag-commit ng sarong aircon. Diyan. Kaya kita ang mapa aircon kaya. Kaya maswerte pag-iraray po ang mga akita ta aircon. Ang lipat dyan, si Teacher Mendy. Patindog na rin, Teacher Mendy. Yan. Okay, si Teacher Mendy po, siya ang Educare Teacher Mendy, yun ang malipat dyan. Tapos, ibuwang ganda ako sa itong sarong Maestrang City na iyo ang magay sa inda para mas itong updated na learning procedures, iyo ang itokdo. So, maswerte kita. Ang training ka to, si training Pahaling Manila, dadaraw nito sa Carolina. Kaya mabot ang panahon, ireita sa dirita, dahil ini po ang pilot ka national,
Gusto sabihin, dakol ang mabilisita kayo ng mga educator, pupils, educator teacher, para lang hilingon tinaong bagong maging educator sa to. Next, ining concreting po kang road sa Pabi area, iyan po, yung aramin ni si Mr. Pabi, itong dating harang ni Pabi sa 11, nagsusulwang po talaga naman ng tubig. Kaya talaga mga aki halos kundi ma-disgrasya, barasak pero ng sapato. So yaraon dyan, Perpignan, Chavez, tapos hanggang duman hanggang duman sa Puro. Diyan nagro-rolluwas. Ikwadro po, ikwadro yan talaga. Haliputin man lang yan na kuya, pero kay puhan kang ipakonflict dahil hararo mo naman yan. May mga sirat na yan. So concreting kang pacox to Enriquez compound. Ini pong Enriquez compound, supposed to be ang budget pinag-alokarta. Duman sa palaog kaig ng Beya, ka-Iglas. Iglas Beya. Kaya lang, dahil po nagtugod si Kagsadiri kan si Lote. So, nag-oppose si Kagsadiri, kaya naghanap kami ng options, nilipat na po sa Tubang na parehas lang ang halos ang geomapping. Pag nalilibong po ni program of works, dapat nakatapat sa geomap, geotagging. So pag kinaagyan dyan, nahihiling niya kung tama talaga sa kinaganan mo kang project o sala. Kaya pag hindi nakalocate yan, nalilipat mo dahil ka nagpa-approve, madadakot ka. I-transfer mo ang project. Pero, luckily, ang si Mr. Enriquez, dahil nag-oppose. So, sa hindi kaya itong property ito, ang compound ito dyan sa Apple, nahiling nito itong harmony kung si Kapason Penyakor, sa atubang katutundala nito, harayoon, na pag nagbaba ka, inarihan na, magayuno na maray dyan ang karigusan. Inarihan. So, pinagpinamputa to, pero 185 meters na gaya. So, maugmana po dyan ang paraan. Next. Nag-loses it. Newly ordinance. So, may nakita. So, iyo po yan silang narari sa laog ng second half o first half, ngunyan na taon. So ngunyan na taon po, si budget ng ngunyan na taon, yan ang nakagananta. Pero, igwa pa po kitang tada, ang budget ng ngunyan na taon, sa infra is 1,100,000. So, igwa pa po kitang natatada. Ayan, pero dikit pa sa naman nagastos na dyan, sa mga projects na yan, ang pinag-urulay pong huri, dyan sa Sula Uno, maka kami mga papoks duman sa mga harong dyan. Nagkataon sa may Kidueñas, dyan ki Agorita, sa Kitapar lugar, maka kami mga papoks sa Palawan. Sarap ang pinang-problema ta si drainage duman. Talaga, ikaw po, ang barangay development fund to, halos sa Ciudad na 480. Ikaw kitang nare-receive taon-taon na 480,000 halos sa city. Ito po, nag-decide sa kagawad, patindugod pa sa kagawad doon. So, nawalan. Okay, parang tatawa sa kagawad. Nag-decide sa kagawad doon na duman ikaat sa drainage sa may educare center duman. Kunyan, dito lang aram, siyempre, man na siguro mabago ng elevation. Nagkataon po, sa luwas ng main road, haling siyempre, ang drainage halakaw. Ang haling maligti sa educare center ka, nag-alay sa baba. Kung sabihin ho, di po nakakaluwas sa tubig. Ikaw ang nakakaluwas, ito yung araw lang kayo na kabakon. Na, dahil kayang iluwas, itong buong nakukuha ka si drainage, nasa luwak. So, baha manggiraran. Although maluyang, dahil ang gaya-gaya ka baha, pero baha pa manggiraran. Ang hinahanap ng option, itong hali sa siyempre, magibuhan ng drainage ka na. Maginis na itong todo. Magayang na ito katong pinag-ibog ito, pero hahanapin ka pa para puyo ma-enjoy ka. Okay, so,
may naka-schedule kita mga patok sa zona 1, sa zona 2, igwaman sa may part ni Ordobes, Roda Ordobes. Si Kagawad nili, yung man sa zona 2, tindugura na Kagawad nili. Yeah! So, sa Ordobes area, mapasininto man siya. Grabe man ang lagoy duman sa halipot man lang ito, halipot man lang, pero ang metro to. 60 meters lang, pero magkaganan talaga kagihan, kakulang bagay na yan. Kadakulo na nag-aagi. Kadakulo na tao nag-aagi. Okay, sa may Roda Ordobes. Tapos sa Zone 3, kasi taga-Little Tondo po din. Mayo? Iyang Little Tondo kaya, nakul man ang paraan dyan, nalagbas yan doon sa may katsa-chiling dati. So pag naglaok kayo sa likod na yan, luwas yan naman sa may pinutan niya Cholitong Alpay, sa atubang Cholitong Alpay. So, iyang palaok na yan, may propose Kagawad Nantusaron. Tindugura ng Kagawad. Yes, so mapakonkretohan niya na po itong palaok na ito sa Little Tondo. Palakpakan na si Kagawad Saron. Now, sunod na patwalk sa Zona 4. Saan ka Zona 4? May patwalk sa Zona 4, si Serapin. Doon si Serapin na palaok. Tama ba kami? Ito ang kaipuhan? Din si Serapin? Yes. Okay. Tapos itong saro, itong kataid niya na kuyan man. Now, pinasiminto po ang creek ka to, ay ang drainage, pero dahil pa na isundo. Hopefully, makalampas pa naman sa proposed patwalk ang sa tulong drainage. Then, sa Digalicia, so sa Zone 5, itong salit na dala sa Digalicia po, tadakul ang mga residente naman na Palao, kaiba na po ito. Propose ni Kagawad Malu. Tinto ko Kagawad. Yan. Si Kagawad Pasul, hindi ko pinatindog pala si Kagawad Pasul. Yun na. Ayaw po. Sa iyo po, ayaw po kaya. Kagawad Pasul. Kagawad Malu Manasan pa. Okay? So, hindi galis siya. Yan, ikaw ba yan? Okay, mayin lang. So, sa digit, dahil gwapo kitang propose, ano ka siya propose? Si Zone 7, si Kagawad niya, patindugod si Kagawad niya. So, dahil pwedeng malingon si Kagawad niya, ta Zone 7 niya si Kagawad niya. Siksiyo patindugod niya ng Australians. So itong sa tuya duman na pinugnan halik ni Mr. Attorney Angel Oastro na drainage. Susumpayan ka na po ito na kaya lang siyempre nakaulay ko po si Attorney Oastro. Talagang dahil mo mapupugol ang halik niya sa high school na tubig maski magkaakan drainage dahil may kairibang mga daga. So pag kumusog ngayon ang tubig di ka hababaw ng elevation mo, mayong ibang aagihan, kundi isa natin ko, madiris siya mag-irarisa. Pero sa tuya, gibuhon ta ang gibuta. Kung halimbawa may sunod na, pwede po itang gibuhon na pa. Tama mo ng panahon ka, matugot ang gara sa engine, si Attorney Angel kanya. Mapatinamputan na po yan. Iyang hati sa high school na magluwas sa Australia Village. Tapos supposed to be, dahil tinampong yan, dahil dapat maikot duman sa terminal. Dahil kabali sa plano. Ang kabali sa plano, itong halik lang sa high school, tapos nag-araw kaya, nagkaliwa, tapos diretso sa Women's Center, na pundo duman sa may Oroy ba ito? Kinandi. Nagpundo ng Kinandi. So supposed to be, ang plano kaya, diretso yan sa Austria Village. Pero since dahil nagtubot si Duwang may sabirikan lote sa right of way, napundo po duman. Sana mapatugot ang magdarara. Yan ang mga plano ta. Then, ang sa tuya po, ibang mga plano, hindi sa Roscha area. So, diretso ko na sa mga future plans ta.
Nabawas po kami sa FB dahil hindi sa masakito na dalan sa Palaong, sa Zone 7, diyan sa San Rafael. Dahil inot ang mga entrance na area, bakong pagsasadiri, kan mayong right of way. Gusto sabihin, dahil nagtutukot ang landowner na paagihan. So dahil man po yan, mapapakinan po, kasi barangay, dahil man kaya kang barangay, dakulaon po yan. Dakulaon na amount yan ang gastasyon. Ang syudad, pwede man, may kakayahan mo ng city, magpatinang po kaya. Pero, limited pa din. Dahil si Ma'am Leningon yan, ganoon nasa 2026 na ang mga future plans about cost infra. Mayo mo yan, 2025. Pero, sabi ko nga rin, kung national budget man, maski yaman ang national budget, dahil po yan mapatrabaho tulos pag di nagtugot ang mga agihan. Kaya, kung dahil hindi mapapatugot ang may sarili ka na agihan, mas kikigwa na pong budget, i-realign lang po yan. Ililipat lang po yan sa sarong lugar. Ang sa tuya pong propose, nagindi po sa tuya ang DA, joint kang DA and DAR, hinagalan ako ng proposed road dyan, digdi po ako nag-recommend. So na dos, sa may ka Sir Alex Amasang yan, Palaog duman sa may ka Aidang Amasa. Tapos kay Arlene. Itong kay Arlene Amasa kaya, itong kaumahan na pinunduhan ka itong concrete hali sa, o yan, dyan sa may Morada Ramos. Ito na ang ididiretsuta. Nag-propose ako sa national na idiretso na ito, maglawas naman sa may mga Murillo, tapos mabal nyo sa may mga Roscha, tapos maduman sa Rosella, hali sa Rosella, haraniho na duman sa San Isidro Carolina Road. Isa ito. Ornales. So ang luluwasan ta, duman sa may ginagit sa may atubang ni Ginang Abarte, si Mading Gina dyan, na parakanta. Luluwasan ta, duman sa may karaing ng harong ni Gina, na kay Ornales ang nasadiri. So pag yan po nangyari, gabos na yan duman sa may laog ng Morilluhan, mga kaluwas na, Roscha mga kaluwas na, Rosella mga kaluwas na. Dito na abalahon yan si Kagawad ni Jing. Ta nagkakaproblema, ta sinarado ni Kagawad ni Jing, si main road, managyan. Dahil makalaog ang province. Siyanda man ang access, ta iyan, propose na ipabakal sa Deca Homes. Dapat sa diri kan Divilla and Rita, hindi sa duwang loting yan. Kaya masasakit-sakitan po dyan ang right of way. Miski anong pasak, kuyan taga. Unless, ang magtao talaga sa tuya, ini yung solar. Kung yan ang magtao, mas madali kita mag-access doon. Pero ang future na po, yun na to ang tinawag kong geotagging. Maluwas sa Ornales, halik sa Zona 2, Morada Ramos. Pero po ang ginagad sa kuya, propose halik sa National Fund, igwang malaog dyan sa muya sa Imperial. Malaog sa Pasto, madiretso duman sa kaliwa, paluwas din siyempre, pero na madiretso duman, instead, maluwas po dyan ka Erning na Masalunga. Iga po dyan ni Agihan na Sadit. So yan po ang tinautag-tagi. Tapos, halik duman sa may rock garden, mahanggilig po sa creek, paluwas sa Angel Village. So, ma-access na po yan. Kung binabas kami sa social media na rarawat ang agihaninda, pag naka-agisin na naman sa paduman sa mo, masabi sinda, siya ang kapitan hindi. Karang ka niyo ang laboy. So, parehas po na experience yata. Kami po dahil man makareklamo, dahil naharap ko, no rin ma-resolve yan. Pero, hindi po kita initiative, si Chak Mining, taagihan yan, mahagad na kitang donation, halos tubot naman siya. So ito pong mga agyang Palaog, ang Imperial, tapos sa Peña Francia Resort, nagtaon ng 2 meters ang Peña Francia Resort. Tapos kami po duman, iguamang kami duman ni daga sa laog, kaya ma-benefits man po kami. Okay, so, digdi man po sa high school, hindi sa high school ta.
hanggilit isapangan, pinalaog ko po maluwas-luwan sa Aper. Sa boundary kan Carolina, Aper. Mahangilid Kidaguok. Diyan po ang dalan. Tapos ito pong Yabo Elementary School. Pinapaluwas na po duman sa may Kimagtuto. Duwang opsyon. Yabo Elementary School, pataas. Grabe bagaan ng rapro duman. Pinapaluwas na po duman Kimagtuto. Or pinapadiretso ng Panikwaso. Luwas ng Panikwaso. So yan po, sa laukan sa kuya, almost 2 years, maduwang taon na po kayo kong kapitana, Nindo. Ang mga national project na naglaog sa Tuya, yun na yan sa high school na pinampo pa si Rizal Village, yung terminal, sa panahon ka na yan na award, and then itong Yabo po, pasiring sa Palestina, may bago ng tulay nun yan, magayon ng tulay. Magabot siya national project. And itong Yabo, proper, hanggang naman sa firing range ni Magtuto, simentado na po, baka na ikaw mo naghuhuna. Magayon na ng biyahe din nun yan, Papalagwasan. Okay, sa mga panahon na po yan nangyari. And then ining duwa maswerteng projects na niya. And ang plano na po, kung tutugutan ako kang council, next year, mapa-approve na po ako ni itong mga blocks na ready-made na kinakaramada lang. Mga aeroplane kakapal, mga 4 or 5 inches. Tapos po, mga 1 meter square meter. Kakaramadahon ka lang po sa mga lugar na makitang right of way. Para itong mga motor, at least, mga arali na sila. Pag sinabi ka may saliri, bawal dyan mag-agay. Karanggalog ka, ilipat na sa kung sa hindi ka pwede mag-agay. At least po, daing na laboy ang tutungtungan ng mga tao. Yan po siguro mga nasa ma-initial kami mga 500,000 next year, itatrial nila na mapalaog dyan sa may mga Rostang yan, mapalaog sa Estepani dyan, sa Zona 1. Tapos ibarita po duman sa may paluwas ng Langon. Grabe po duman ang laban. Saka ini yung Daguok na ini, palaog dyan sa plus ini, palaog nga sa Iglas. Yan, propose na kong latangan yan mga takong tatawang kita, tambalita ko, hali sa 480,000 or 500,000 na tinatawang syudad. Sa panahon ni Ma'am Lenny, lalangkawan hindi buhong 1 million. Yun din ang re-request ni Ma'am Lenny na itong sa city na sponsored na 500, dyan i-proceed. Tanganin, ngunyan pa, ma-enjoy ka naman itong dalang na pag-aabot ng tag-oran, problemadong maray ang mga paraan. Okay, yan po ang sa tuyan mga isip. Then, igawa na po kita dito sa barangay pa lang. Igawa po kita solar power. Nahili po nilo ng ilaw na naman yan. Maski gaganon ta mga ilaw tayo bigabos, tayo po di magagalan. Di saan ka nakagawan? Sarap. Diba? Sa Sontri po yan. Sontri project ka na igaw kita ng solar power. Kaya lang, itong mga solar plate po, binaba ni mo na kanbagyo. Yaw po niya nagkasara. Pero nagagana po kaya ini. Hybrid po ni, kumbaga, pag may kuryente, charging siya. Pag nag-burn out, si battery niya yung masupply. Kaya kung kitang ilaw, ngunyan, try mo ni Jimmy na i-install di para maski mag-burn out, ikaw kitang ilaw, ikaw kitang microphone. So, ikaw po solar power ng barangay. Then, itong sa tuyang, ano pang ibang projects na kita? Wagi. No more? So, siguro po, nalulula na gano'n kami. Habang sinusulat ko pa kaya sa mga projects, nalulula naman ko. Kung naman ko paano ko ipapaliwanag. Pero, at yan, ang sa tuya kayo serve na ako yan, na merindalan, garo halis sa Jollibee, kaya, garo gusto na nila kong papunduhunan sa amin, tawa naman to yan. Gaba. Ay, gaba na! Ayun. Sa mga national compliance, ko yan, laws, yun po yan. Kalikasan ang Bagong Pilipinas Program,
Sa tuyang road clearing operations. May nagpapareklamo sa mga dyan sa may Madrihan. Tigpaparabas kami kaya nasa Madrihan. Pagabak mo dato, kagawa tunay. Tindag sa kagawa tunay, patigdugan data, yun na sa tuyang Committee on Inarihan, Environment, Road Clearing, kagawat sa road. Yun po yan ang sa tuyang mga activities. So talagang every Sunday, doon kaming barko, barangay road clearing operation, doon kaming hapag, itong halina't magtanim ng prutas at gulay. Igwamang kaming barkada, itong barangay kalinisan day. Yan po, gabos po yan, binigyan po kang barangay. Mandate man yung DILG. Pinasiguro mo talaga yan. Pero yan sa DILG. Baka ang utang kang pagkakamit kalagibo. Kaya kung ano mga empleyado na hiling po ng DD, halos mayo na ng aldaw, pati Sabado doon gusto pang okuparo, tapos 3 siya naman ng sweldo. Dahil na po kamo magkana. Volunteerism na sana yan. Pati Domingo, kung minsan iba pa kami nakapos. So may nagre-request pa po. Marimain ko lang, in connection kayan, may nag-schedule po kitang training katong mga request nindong mga kahoy. Schedule na po ang Carolina. Siguro next week o sa susunod na semana, madyan na yan. Pinag-identify na ni Chief sa Zone 1. Si Zone 2 pagay kami kagawad nini. And sa Zone 3 kagawad sa Ron. Sinda na po ang mga gaydo sa mga puputulong. Pero actually po, bawal na magputol. Kadapon ang naglaog naman sa Naga Apps ng request na putulon, pero ang desisyon nila, titrimon sana. So kung ako sa Indo, pag nirekomenda nindo na putulon, habunin ng putulon, ipatrim na nindong sagad na dahil na makahan. Tapag mayo mga dahon, maski hanginan man yun, parararo lang yun. Yan yung matutong batulo. Sanggan sa mga paanan. Okay, sa Muya kaya sa barangay, limited na po kami magtaong permit. Naduman mo na, kung nyo, maduman mo na po yan sa sentro, sa PCA, tapos mabalik before approval, tapos mabalik kiraray duman for posting. Pagbalik kayo hindi ma-post, after mga 2 weeks, saka lang siya ma-approve. Sa kahoy man, sa DNR makamamahagan permit, may form man duman. Pagka-permanin ng form duman, hindi ka mo sa barangay, kukonfirmahan kang barangay, saka palang ka mo ipoproseso. Araw po kayo ang process. Kaming mga barangay officials, kaming power magpaputol. Kaya sa mga nakikiulay sa mo, dahil na kami magkiulay. Duman na kami magdiretso. Ano po? Bawal po yan, magpaputol din kahoy. Baka kami man ang putulan. Senior assistance, igawa kitang 82 na nag-apply mo nga na taon. So, dahil hindi mahilig yan, pero dilikta na sa kasabaw na hindi. 82 po ka, January to December. Ay, itong up to date, hanggang to date. Okay, next. Accreditation of barangay-based civil society organization and governmental organization. Gawin kita kaya ito sa tuyang DPC, Barangay People's Council. So, nag-meeting po yan regular. Organization of Barangay Health Emergency Response. Kagawad sa rin po, iyan sa team leader, sa health and sa peace and order and emergency response. So, Organization of Barangay Health, Officer Barangay Health Assistance, yaw po sa Tuyang Health Center para sa panginutan ang Health Committee. Kapos po yan, ikuha kitang pinaan na tao dyan. Kaya pag nagbabagyo, pwede po hindi may tao. Especially ang HW, pag may mga calamity or bagyo, pwede po kaming bukas. Nahiling po nito yung mga gamit na yan. Yan po, pinag-secure na talaga na magkaigwa kita kaya for emergency, si fire, si anong mga ka-assist kita, si mga na-aksidente in emergency. Igawa man sa may side dyan si grass cutter po yan dyan, may liwa kitang grass cutter dyan, sa pang-maintaining cleanliness. Tapos igawa po nagting sa tuyang, livelihood, igawa po din hatchery, egg hatcher, na pwede po kamo magpa-himsa ng sugok ng mga manok digdi sa tuya. So, dikit lang, minimal lang siguro sa sinilin na sa community na. Okay, sa lalagyan na po niya. Barangay Health and Health Officer, Barangay Health Assistance. Next. Labaw talaga ng report kandiya. Segregation. Yan, sad story. Segregation and collection of solid waste. Batas po yan, pero dito na susunod. Sabi ko nga ko yan, maski sa harong nasakitan na ka magdisiplina.
Batikal siya na di batikal luma. Tapos pero dito po nanonood sa elementary na ang plastic ang budol sa bulsa. Sa mga bulsa na may isararay ang mga bakong pagkapit, apo, gano'n na. Tapos si Ma'am lugod ang parapurot. Pero tinutok yan, pero na isuway ang plastic, isuway ang nalalapa, isuway itong recyclable. Pero duwa kasi na nga nang hinahagat ka puta, si mga nabubulok at saka si plastic, isuway yun. Pero dahil pag-irayo nag-iibo, pag-iibo na kung policy ng City, na kung segregated ang sa imong basura, di po kung ano, pero may ang choice ang City. Ano man yan kung di mo kung ano yun yan, yung magrala pa yan doon. So, yung choice, kinuha mong grana, miski na segregated. Tapos, kada ko lang requirement na kagawad doon na, kaya puhan mag-report ka, pero ang kilong plastic na pwede yun yan. Pati yung mga buti po, kaya kung kita dyan, MRF, itong mga buti ko yan, plastic, dapat nakasarara dyan. Hinaharagat ko gabos yan. Okay, pero more or less, yan po, ikuha na kitang diik na development. Dahil, sa kagawa, nakaagaran yung sinako. Itong sinako nindong basura, dahil na nindo, dahil na ma-access ng mga indo. Ilaang lang nindo sa laog, pakiulay lang, sa laog nindo ilang. Kung minsan kaya may basurahan na, kinagaran ka gaya doon ng basurahan dyan, ikakaan, kung baga nila, sa luwas mo ang kinagaran, ang sako. Dahil baga alisaw naman lang ikaag sa laog, tanganin dahil ma-access ng indo. Grabe naman na. Pero iyo po, yan ang tunay. Iyo yan ang classical community equipita. Ay puhan, tarabangan tatong educate. Pag minahin ka, tayawan ka. Makipagtabalan naman yan, tita. Napapagal man siya mong kaulit-ulit ang barangay. Nasa ludol naman. Okay, sa bata. Ini po si mga delinquent po sa drugs. Maistoryahan ko lang po kamo, tagarot pa para laban, bibitin lugo ng merinda. Ang badakta po, ikaw kita mga surrenderies, kung nagigaroon naman po nindo, igwan yung mga drug involved na mga tao na nag-surrender sa tuya. May lista kami kayo dyan. Gabos mo yan meristado. And dahil man po yan sa muya, ang kami po kaya, ang intention mo isalbar ta itong mga aki nila. Isalbar ta itong future generation. Tayo pong mga naging adik, mga naging lulong na sa drugs. Masakito po yung pihiton. Niraot na kang drugs kaya ang mind cycle. Ang utak din ang apektuhan. Dahil imagine po nito ang laog kang drugs. Imagine mo surot-supon mo itong tubig baga sa baterya. Itong tubig sa baterya, na pagkakalutak na sa inyo dyan, merong asido, natutunawa na sa inyong laman. Iyo po itong laog, sarap ito sa sangka ng drug. Nagkapirang plus mga chemical yan na pinagharalo-halo para itong galakan ng utak mo magkaigwaning direksyon sa gusto mong dumanan sa oras na yan. So naglalaog duman, pag inisip mo ngayon, maugmahon ako na naglalayog ako, malayog ka talaga. Pero nakatukaw ka pala. Si utak mo lang dinadala ka itong bulong na ito, pasiring sa gusto mong dumanan. Gusto mong mahiling na magayon ng kampang mo, nagayon talaga yun na marami. Yan po ini-enjoy katong mga tao, mayong gayo commitment sa family, sa mga aki, sa future. They nag-drawing ang future. So pag nakalaog ka na dyan, dahil ka makadagang balik, addictive nga ni, nakaka-addict. Pero sabihin, mas alam kong binsi sa mo, mas sakitan ka pagtulog ka. Dahil sabi, ambog mo lang yung ugmawa ko. So, ang kaipuhan ng isalbar, si mga magiging epekto pa yan. Sa family, minsan nagiging brutal pagka under drugs. Si mga aki, may ng panahon ninyo sa aki, may kong pagkarap sa future nindo, basta ako nagtitiwik-tiwik, tarisa mo po yan kapag
ano wali, pag nakadrag siya, ang nguso pa yan, yung iro-iro. Tapos nag-aarati po yung lalamunan niya. Hikin hamil yung laway. So, observa na yung mga agong-agong, mga aki. Tayo po yan. Pero, ang barangay, ang objective tayo, kitang big-lunch na mga intervention, si Edna, nasa si Edna. Si Edna po, sa kagawad ni, sinda po ay nagpoprotekta sa mga intereses ng mga kaakiyanta. Sinda po ang nagmamalasakit pagka may mga panahon. Katuwang si Gina Abrantes na parakanta, siya po ang nag-DSWD. So, sinda po ang pagpagay pa kaya. Okay, si Kagawad Surulpang po ang main man sa drug prevention. Kaya iisip naman po talaga kung paano may da-divert ang atensyon kan mga aki. Saro pa kung gusto kong ipaabot po sa inyo para kung may gusto pa mong ihapot at dyan sa open forum. Ini po kaya mga aki, ngunyan, may 8 klaseng nakalaog sa Carolina na gang. May gang sa Carolina, 8 pangarang gang na may mga sarasara di-recruit. Ang pag-recruit niya mga 12, 13, 14 na mga aki na dahil naasikaso ang magura. Pag na-observe nila na ang aki, late na magpuli, kung sa isa nag-i-standby, mayo nagsisitar na magura, iyan ang pagtitintara na rekruto. Ano ang iibuhon dyan? Papabantayan po sa gilid ka na araw nindo. Hihiling mo kaya nga sa isip na pwede umagi. May mga darapong pangsungkit, may mga daramplays, may mga darap. Pag nakalaot ng aki, duman na maatake ang darakula. So itong mga darakulang member kang gang, ginigibong look out ini mga sarili na aki. Kaya ingatan po nindo sa itong mga aki dahil ang aktibidad ninda, huna po ninda, dahil sinda abutong kang batas. Pero ilang po, counted ka po sa pangalan ninda yan. May nagkapira kami diting apelido, permina sa nang laman kang para sakat ng haro, tanahiling sa CCTV. Pag nag-18 po yan, gabos na kasunod ng magkakakit pa, nakakuyan yan duman. Pag 18 ka yan, na mga criminal and ang liability niya, civil, kakasuhan na po yan. Direksyon na po yan sa kulungan. Excuse ang aki. Yan po mga kinaragdag na ni Edna sa kanyang gagawad niya. Yan darakulang yan. Yan procedure kung paano dadako po ng mga aki. Saka po protektaran. Iyon po yan. Kaya mahiling po nila. Naka-open yan. Ang mga barangay tanong, police, kaming mga barangay officials, dahil po pwedeng kulugan niya, kakasuhan kami. Kaya, naurog niya mga aking niya, kinasamantalayan kan mga gang, pagparatukluan, na sako ka mo matako, bako sa polis, sabi kan gang master. Ta kami, pwede kami ganda nun. Pero ang polis, di ka mo kayo na ano, si kapitan, di ka mo kayo na pagkulugan. Iyan yung nilalaw sa payuninda. Kaya miski pirang beses mo nang nadakop nag-ikit sa iyo box, mayo ng wagi na ibo. Ikulong mo sa children's home, na durulang. Pagkadulang, hapon girara. So, ang record na kagawad ni sa kanya, ni Edna sa kanya, ni Gina, nagpaparadakol ang mga araw kayo na akin. Plus itong burulihan niya sa high school, sinusunod ang mga yung kairiba na po yan sa gang-gang. Kaya si Tahon Indo na pag alas 8 na alas 7 sa laog na lang, lalo na yung mga minor. Ta kami, mami mo kami ordinansa, alay na sa city, na pag nadakop kaya bang aki, ang mga magurang napapaakot mo. Hindi oras man. Ang curfew hours sa alas 10, sisitahon po yung gabos. Isusururan niya mga pangarap ng natin niya. Then,
Diyan kami mag-ibon activity. Nagabos mo siya isasali naman sa activity nito. Makarawat, mahariking, matree planting. Dadara ko po yung mga akin niya. Tanganin, may iba na po sa intervention. Kaya kung halimbawa nabalitaan nindo, sinuratan ka mukhang barangay ng aking nindo kaibanan sa mga pinapakuha kang barangay para magbali sa sarong aktibidad, tugutan po nindo. Madadivert kayo ng atensyon sa samuya, sa mararay na libo, sa aktibidad na mawarak sa inyong isip yan para bali-bali sa ka. Okay? Naparayo sa dismiss ko. Okay, monitoring the compliance of local government units on the localization of Safe Spaces Act. Harap po kayo. Ang mga babae, iniingatan ta po yan. Mas yan agong day pwede yung pagparataraman ni pagparatorturon. Ano man ang abuses and mga tinataram sa to against, pati ang mga LGBTQ community, kahit ka mong medyo na yung medyo malumoy, pagparataraman ninyo, ba din gawain ninyo yan kayang ibo. Bawal po yan. Magmuda ka sa tao, bawal po yan. Ano man sabihin mo against sa sarong persona, pwede kang kasuhan kayong bakburgasan niya. So that pwede i-discriminate ang mga lesbian, gay, bisexual, ano? Queer sa itong +1. Doon kayo yung mga gender po kaya apod kaya gender. Iba man sa sex. Ang sex, male and female man lang. Pero ang gender, kadakol ang gender. Binary na. Okay po? So sa Safe Spaces Act, sarap po yan sa California. Implementation of tapat at ligtas na pamilyang pambarangay, talipag-apag. Pero anyway, next slide please. Barangay violence on against women and their children. Yun na po yan. Ang mga babae, kung ano, habat ko, anong lalaki, may karapatan? Pukpukul martilyo, di ka pwede magbalos. Palahong ka, di ka makarya. Maya po ng ano, pero ang rason po talaga kaya, araw ka niya. Pag may naghahapat sa ilo kaya, ano ito sinuntok mo ko? Kakasuhan pa niya. Saka, sinuntok mo mamaya ko. So dahil pwede po yan na rason. Pag lalaki, mayong karapatan sa babae, saka sa mga aki, nakulugan niya. Okay po? Dahil sa pag-aaral po sa international na studies, nagsasabi na maluya talaga ang kakayahan ng babae. Maski anong suntok na kusog kang babae, daw pag-irarayan kang kusog kang lalaki. Daw pa kang lalaki. Maski anong ibo. So, dahil duman ang proteksyon yaon sa mga babae, asin sa aki, na mayong kapabilidad na maglaban. Next. Barangay Council for the Protection of Children, yun na po yan. Sana mayo. Tanganin makaabot na kita sa rapol at sa panamit ko kitang rapol. Sarap-sarap na pala sa tuyang mga ano, madali yan. Ito importantihan man yun. Ako nagpara report. Yan o, hiliwan po ninyo ang mga post sa tuyang mga ginaributa. Bako man lang pong infra, uurlayin taliti, mga tugang, mga kabarangay. Bako man lang infrastructure ang project may. Kadakong project ang health, to address the health issues. Igwang, dakul project ang nutrition, dakul project ang education. So, sa nutrition ta, sa kagawad malo, health and nutrition, kagawad malo, tindog na kagawad, palakpakan sa kagawad malo. Dahil kompleto ang health center ta, tapos po active ang mga BHW, pati ang nutrition ta po, ang satuyang contraceptives.
May mga nag-aarap po sa Indo. Nagtatao pa man niya kamo dyan ng mga contraceptives. Taday garo day yung daaran na igwa pa kita kaya. So, sa mga gusto magplano ng pamilya, makipag-ulay lang emails, si Melda Balmes, siya po ang in-charge dyan. Kung gusto rin daw painom plan, gusto rin daw vasectomy, gusto rin daw pills, gusto rin daw maski ano, basta lang makatipid sa pag-active. Okay, ikaw po kita kaya. So, health, si nutrition, si senior citizen niya, si president ka senior ta, si Ate Belen, yao, congratulations si Ate Belen, pakitayo daw Ate Belen. Si Ate Belen po ang bagong presidente kang senior citizen. Kaya ang senior citizen niya, kadakol pati ang member niya na si Ate Nari. Yan si Ate Nari. Kuya si Ate Nari, treasurer. Tayo pakitayo daw Ate Nari. Yan, palang pakita po si Ate Nari. Opisyalis kang senior citizen. Si Brad na Balingding. Brad. Sindog na tabi Brad. Yan. Sinda po, nagsisema po niya. Si Ate Babi niya. Yan. Ate Babi. Kita yung man Ate Babi. Siya, palakpata po. Sinda po ang mga nagmamanehan mo niya kang senior citizen. So, maugma po kang mga senior citizen. Ilan na ilan sapit sa 29, maabot na ang national pension. Serang kamuha. Tapos, haranin na po ang December. Dakol, inallocate si President. Si Ate Belen, dakol inallocate para sa tuya, para mag-urong pang senior mo niya na December. Okay? Ang senior citizens budget, dahil po pinapakiraman ng barangay. By 2026, ang senior citizens budget, 127,000 po. Yan sa barangay. O kung ano yan next year. Ngunyan na taon, 108,000. So, didit pa lang ako konsumo ninyo. So, by December, mapapag mga kang bakong mga elehido, mga opisyalis kansilya. Okay? Kasi nakot na nakabot ako na. Pero, mariman ka nagarang lumang sa senior na. So, yes, ang nabos ng mga departments, ang educate, ikaw kitang anong na educate ha? Sa Zona Ono, duman sa San Andres Compound, ikaw po sa Morada Ramos, ni Saro, sa Teacher Ana, ikaw po Digdi, sa Son 3, tapos ikaw po sa Yabu, tapos ikaw po sa Aper, saan pa Saro? Lima lang? Okay. So, ikaw po kitang 5, ano naman? Sorry, hindi po sa women, siya wala pala si Sis Chris. Palagpagan po si Sis Chris, siya po ang nag-aasikaso ng mga Zone 7. So, maswerte kita kung sana tawanan kita ng Zone 7 yung lugar para makakaagita dyan yung sarili ng eskulahan. Ano po? Iguwa mo kita sa Sanggawadan. Yes, ang Sanggawadan po active. Ang gardening dayaw na dyan. Sanggawadan, yan. Solo parent. Yes, si Kagawad na nini pag-irala ka ng in-charge. Persons with disabilities, si Kagawad niya. Si Kagawad niya may tinuhol sa kuya ng Ginerigo. Pero may nagkualigdiyo. Yan. Okay? Okay. So, yan ang Zone 1, ang total na pong PWD mo niyan. Persons with disability, nakaka-receive po inining mga cake pag nagbi-birthday. Tapos, kuya na po sila, may mga katabang man po ang gobyerno sa Inda, 192 na sa Carolina. So, yan ang po, andun ni Kagawad Palma. Siya po dyan ang in-charge sa PWD. Okay, so palagpakan na po si Kagawad Palma. Siyempre niya, dahil yung gawin na natin ang sagot ko yung nila. Okay, Makabata Helpline 1383 in the supporting hotlines for cases of violence. Okay. Seal of local governance ay good. Seal of good. Tama ba yan? Nawala si good. Pero kita. Seal of good local governance for barangay. Okay. Masala lang na sa pagkatay. Anong masasabi ko lang po kaya?
na ang gabos na tamang pag-budget, tamang paggamit ng budget, tamang pag-implementar ng mga kinaag sa budget na project, dapat masunod dyan. And sa kondisyon, dapat bukas ang record. Transparency, pag na-found out kang may kalukuhan, accountability. Kaya maninimbag ka sa sala mo. Seal of good local governance for barangay. Okay, so reminder ko lang po na ang korupsyon, bako siya na po sa 500 million. Ang korupsyon nangyayari man miski sa local version. Sa barangay, kung ikadyan turog sa gilid na yan, korupsyon po yan. May trabaho ka dapat mo yan, dahil ka naglalaok, korupsyon yan. Or may trabaho ka na supposed to be isasubmit mo dahil mo iniibo, korupsyon po yan. Part ng korupsyon yan. Dahil itong expectation or description ka sa inyong trabaho, kaipuhan, iyo mo ang i-deliver dahil bayad ka duman. Kung dahil man, ini-expect ka duman kang tao, kaya ka duman kinaan. So kung dahil ka nagpe-perform, base sa imong description, corruption man po yan. So bako sa nakulang amount ng korupto, may salit na version man yan. Okay? Next, ayun na. Anyway, may naniyaw pa ba ako o may ba? Wait lang, last na lang. Okay, last na lang. Araw po, subang di ka dapat sinurat ko, pero may hindi ko na magkagerong duman. So, tapos mamagot tayo magbasa kami. Pero may gusto lang akong doon. Kasi may puha po, malinawan talaga. Ang 2026 budget na po, pinaghahaman mo na ang programs na para sa 2026, 12 million na po kita, halik sa 10 million. Gusto sabihin, may 20% kitang increase next year. So, gabos po yung mataraas. Pero sa sweldo, may na naman. Tapos, 55% po kang 55% kang sa inyo rin? Kang 2024 budget, duman kinukuha sa moyang sweldo ang PS kang mga empleyado. Kaya kababa po sa moyang mga sahod ninyo na 2026. Pero, bako man kami tungkol sa sahod lang kaya nagtatrabaho. Kaya, tayo mo po kirari ulang. Mind you all na 80 na po kami naging sa barangay. 80. Bako na lang kami 20, bako lang kami 30. 80 na kami ganyan. Halik sa barangay officials, SK, gabos na personnel, tanod, lupon. 80 na po kami nagtatrabaho para sa future kan Carolina. Kaya halos gabos po yan, may mga obligations na suway-suwan. Pwede mag-ian sa iyaw niyan, pero makasat siya na banggi, alas 2 na dahil pa siya makaturo, tayawin siya dyan sa pin. Kung baga man, inaalalayan niya mga aki, dahil siya makahalik, taanggotakan ni SWD, pag tinalikodan mo yan na alanganin. Gabos po yan, may iba-ibang obligasyon. Ako, iniisip ko naman magsara-sideline man ako. Dahil hababa ang income, pero ganoon din ko na po kaya. Mayo po ning oras na pwede ko nang maitaw sa sarili ko. Kaya sabi ko, siguro sarong re-election ko na lang, then ako ma-re-elect ulit. Kung halimbawa po madagos ang election mo niya na taon, December 1, pagka nanggana pa ako niyan, last na yan. Tapos sinta naman ako. Pero kung may mga gusto niyan, tadati sa batas po na bago, ang sunod na election is November 2 of 2026. Kaya po,
igwa na kami ni sarok na lang na tao para magpag-work. So nagsaserve na pong isnakan na nasusuya, nagaroon ka dadangog sa ko. I-serve mo lang ito, yung pumundo ng staff. Pero last na lang, ayan. 12 million na po kita next year. Ang development Pantanag Langkaw, 2 million na po. Imagine nindo, taon-taon ang ginigiribo mi, tigtsatsagaan mi sana ang 1.7 million. Sarong taon na yan. Maswerte ko niya na 2026, 2.3 million na ang pampatrabaho. Tapos ang tigaharap kung duman sa project, kang DPWH, perang 100 million. Tapos kami sinatsagaan ng 2 million para lang pagkasyahon mo sa mga projects. Duman, billion ang siguro layo ng korupsyon. Diba? Pero, kulungan man ang punto and line nila. Okay, so sinabi naman ni Tres Garuini, ang madalagang po sa SK. Ang SK po next year, maswerte. 1.2 million si SK. Yay! Palakpakan si SK. Ini po ang planeta. Igos ako nagbarita. Okay lang po ka magpadagas ako? Dahil po ka man nabuburi. Daklang ka lang yung basa pag boring na ako. Tangapon yun. Igwa po kitang maray na barita giraran niya ng abot. Naigwa ako naman budget na maabot na dakula halit sa nasyonal. So, di ko ka mapapalagpakon. Pero bakit butasan yung doon yung mga basa. Pero understood naman po yan. Igwa naman ako nakalinya naman niya ng pirang milyon. Ang sa tuya pong proposed na building, diretsyo na evacuation, diretsyo na po kawatan. Kung di man ma-accommodate ang dakulang basketbulan, at least itong mga kawatan ng mga table tennis, mga badminton, mga at least ang mga youth, makipunta na po niyo. Puunting di sa building na ni Paduman, sumpay na naman sa likod ng barangay hall, papatutukan na po ng panibagong building. Iyan po, papagabata na ni. Papagabata na po ni, tapos iniatong ka ni papadiretsuta naman sa health center para whole court ng basketbulan. Sana supportan ako ni Ma'am Lenny niya. Siyempre, aram naman ang constraint ng mga jóvenes na mayo man kakayahan magpatukdok din araw kaya ng mga SK sa budget lang sa lit. Pero sige tang insist na mga tao ang gusto kan mga joven, nagpipilit kita dyan sa Don Bosco. Pero siyempre private man ang Don Bosco, so kung mag-ipadi na maski mga pribadong panahon, dumang kita nagkikasuyo. So iniisip ko kung igagrant yan sa tuya, kung bako digdita pag-ibo dyan sa site na yan, pero magiging open na ini para sa buong full court. Igdita na gustong tipuno ng mga jóvenes. Ang office kang SK binabata na dyan, bako na naman sa taas para accessible na sila sa mga joven. Since yaw naman naman ang barangay hall, maski magpara-basketball ka mo dyan kung gusto nindo. Depende na lang sa schedule kang joven, di buwelo na sila. Yun po sa itong pangaturukan. Siguro po, yan, okay naman. Then, di ko mang ginaralingawan, ang BDRRM, ikaw po kaming planong street light next year. Yan pong main road na yan, puundo man sa may luwasan ka sa Imperial, pataas hanggang sa kanto, madikit abante sa Aper, saka dyan sa may crossing, hanggang sa high school. Papakaganda po ng mga solar na ilaw. Para mag-brown out man, buhay po yung buong barangay na yan, maliwanag. So, hopefully, mangyari yan. Salamat. Then, LGU sa GAD, senior citizens, PWD, ang PWD, gawa mo kamong budget nun yan. Kaya lang ito, date pa lang nagastos ni Kagawad yan. Pero by December, pag mohon man kami ni Kagawad yan, gararay sa mga PWD, sarabihan na lang. Ano po?
Children's, kagawad nini lang. Papa mga kabukayan, niya na Pasko. Okay, solo parent, kagawad lang giraray. I-eskwela, kagawad basyon. Igwapo man siyang budget. Next year, mas darakula. And ang BPC ka, ang BPC President, patindugon tabala si Kapsina. Siya ang BPC President. Siya po ang President ng Gabos ng mga organization sa Carolina. Kaya igwaman po siya ng budget sa barangay. Pwede na ma-utilize ang 1% ka general fund, 127 po Kapsina next year. Ang pwede ninyong maibuhan ng programa. Okay? So sa mga areas na may request ng dumping materials, yaon na po yan sa naisagmita na ang mga request kaya, yaon na po sa Naga Apps, naka-schedule na po Naga. Tawag ko lang doon ang Naga Apps. Pwede ka mo makakuya ng ano? SK? Pwede makapahiling naman, lalaw mo lang ang Naga Apps. Maski itong law mo lang ang Naga Apps. Ini po, samantalaw ko na niyaon ka mo. Ang Naga Apps, kuyan po yan. Ini ang marami sa tuya kay Ma'am Lenny. Ining Naga Apps. Okay. Okay. Sa Naga Apps, kay po halangin doon i-download. Mahihiling niya man po dyan. Yan. Yan garo logo na yan. Yan logo na yan po. Ida-download nindo yan. Naga Apps. Sabi yun sa mga akin nindo, i-download yan. Pag na-download po nindo yan, gabos po na services, pwede na nindong ma-request. Ngunyan, gabos na sanang kaipuhan nindo. Maging street light na pundi, pwede nindo dyan sabihon. Diyan yan. And ang city, ma-provide sa mo yan ng assistance. Si Jimmy, nasa isa sa tuyang barangay electrician, sa kasi kagawad si Ron, sa maintaining ka sa tuyang electricity, ma-provide ang city ng mga gamit paghirahay. Tanganing, pagka mo brown out, or ikaw ka mo ning napundik ilaw, dyan lang ka mo sa apps na kayan malaog, ipaporward sa mo itong requestin nyo sa apps, mahihirahay na kung da ikaya kang city. Pero pag kaya kang city manggirari ang madalagan dyan. Hilingon po ninyo, ma-vlog po ako by, siguro next week, ma-vlog ako tungkol dyan. Para gabos makanaroon paggamit ka Naga Apps. Madali man lang po yan. Pag na-download mo sa cellphone mo, mahiling mo na dumapindot ka na lang kung anong services ang gusto mo. Whether, maski ano yan, maski mga permits, mga ano, sa hospital, ambulance, kapos yan o dyan, pipindutin mo lang. Pag pinindot mo, itatao mo lang si location mo, masend ka rin kung may picture na kaikuha na, may picture, mahal nas, madiklo, pipicturean mo lang siya. Tapos isasend mo, pag sinend mo, ang city kaya, kinakapture po yung gabos na reklamo, nakarecord niya sa city. Doon yan mapadala ng mga tao. Pati ang mga dog, yung mga yan, dapat kaya stray animals. Kung pwede po ang mga ido-indo, garakuda nindo sa mga ikos. Ikorolong nindo ang ikos. Dahil kami po matabang na sa pagdako. Dahil delikado po talaga ang rabies. So saro niyo sa papakiulay ko sa indo, kung padaan nindo ang ido-indo, ikulong or gakudan. Tapat na ko po Yakan City, mabalukat ka mo. Pero madesider kami, dakar ako po niyan dahil pag may nakakaga, harago magpa-hospital. Ido niya, habo niyang bayaran. Dahil sabi niya, ika na yan nagrani sa ido ko, siyempre kakagatong niya. Iyon po yan. So, iyon po yan ang pakiulay me. Panduwa, mga ikos. Iralaw sa araw ng ikos, di pagpaluwas. Pantulo, hindi po pakiulay ko naman sa indo. Nasarabihan ang neighbor nindo, na di magsulo.
Hindi magpasulo ng basura. Maski po dahon, sabi mo, ay, dahon Manila. Dahil po magsulo. Kapag in-enforce po ang batas dyan, mape-penalty po kamo. Tapos, sa Naga Apps, pinagraralaw ng reklamo sa Carolina, na pigre-reklamo ang mga individual na siging surulok ni mga plastic. Kasi mga may asma, inaaratake. Yan po. Tapos nakakaroon po yan sa ozone layer. Iyon ay ang dahilan kung dahil na makontrol ang mga bagyo. So, hindi po pakiulay ta na kung pwede ninyong tumarpartehan. Habang may po maging garo batas, kundi dinadarami lang kamo sa pakiulay. Pinagpapamati sa indong importansya. Okay? So for now, pero marasong na kamo, ako na ako daw Amerindal. Salamat po maray.